Good morning! Good morning po, ma'am. Okay, na-checkan ko na yung essay nyo na sinabit nyo sa akin kahapon. Meron ako sa inyong good news and bad news. Anong gusto nyo unahin ko? Ma'am, bad news na lang po muna. Bad news. Ang bad news natin ay maganda yung mga pinasa nyong essay, majority sa inyo. Mahusay yung pagsulat ng essay nila. Maganda yung pagka-wordings. Ang sarap basahin. Ma'am, ano ba yung bad news dun? Alin yung bad news? Ang bad news, pati yung AI app na ginamit sa paggawa ng essay nila, kinape-paste. Hindi man lang binasa? Copy-paste lang ng copy-paste? At ang good news ko, kilala ko na kung sino-sino kayo. Don't worry, hindi ko kayo ipapaya sa klase ko. Pero magre-reflect na lang yan sa grades nyo. Sino kaya? Okay. Today is Monday. And Monday, dapat meron kayong balita. So, pag tinawag ko yung pangalan nyo, nag-expect ako na may dala kayong balita. I-recite nyo yung balita nyo. And again, ginagawa natin to para maging updated kayo sa nangyayari sa bansa natin. Okay, sino gusto mauna? Anyone? Sino gustong mauna? Wala. Okay, madali akong kausap. Index card tayo. Index card. Yun yung tawagin, ha? Okay. Sana hindi ako tawagin. Sana hindi ako. Nicole, Yes po, ma'am. may balita ka? Yes po, ma'am. Okay. Recite. Yung balita ko po, ma'am, is about po sa baha. Based po sa news po na napanood ko, may mga iba't ibang lugar po sa Pilipinas yung binabaha po kahit kaunting ulan lang. May mga nawawalan po ng kabuhayan, may mga nasisirang bahay dahil sa sobrang lakas ng ulan tapos binabaha po sila. Yung mas nakakalungkot po, may nawawalan po ng buhay. Kaya nga po dapat hindi po natin kalimutan yung flood control issue. Sila po yumamanas sa pagiging kurakot tapos tayo pong mga Pilipino nabubuhay po sa sitwasyon na hindi po natin deserve. Kaya never forget po pagdating po sa flood control issue. Very good, Iha. Tama ka sa sinabi mo. Very informative actually. Dapat hindi natin kalimutan ang issue ng flood control. Makulong ang dapat makulong. Di ba? Okay. Next. Sana hindi ako tawagin. Sana hindi ako. Cheska. Balita. Ma'am, yung balita ko po is about po sa Paxilica. Sabi daw po nila, good news daw po yung Paxilica kasi magbibigay daw po ito ng maraming trabaho sa mga Pilipino. Which is, mabuboost daw po yung economy natin. Sino po bang may ayaw nun? Pero po marami pong katanungan about po sa Paxilica. Based po sa balita po na napanood ko, may mga pamilya pong papaalisin sa lupang tinitirahan po nila. May mga magsasaka na papaalisin sa lupang sinasaka nila. May mga katutubong papaalisin sa tahanan nila. Ang tanong po, saan na po sila? Paano na po sila? Deserve po ba nilang mapaalis sa lupang kinagisnalan nila? May malaking epekto din po ang Paxilica sa environment natin. Malaking volume ng tubig ang kailangan para po sa cooling system nito everyday. Ibig sabihin, maraming tubig ang kakailanganin. Saan po sila kukuha ng sapat na water supply? If ngayon pa lang po, pinoproblema na po ng Pilipinas yung kakulangan po natin sa tubig. Sa power supply naman po, dahil malaki po yung Paxilica, malaki po yung mga data center, ibig sabihin po, malaking power supply po yung kailangan everyday. Saan po sila kukuha ng sapat na power supply para po ma-operate yung Paxilica? Hindi po ba nito maapektuhan yung pagtaas ng bill natin sa kuryente? Ngayon pa lang po, nagkakaroon na ng power interruption Based din po sa napanood ko, nagdudulot din daw po ng malakas na ingay yung mga data center. So, paano po yung mga tao or yung pamilya na nakatira po malapit po sa Paxilica? Dahil ekta-ektaryang lupa po yung kailangan, may mga puno pong mapuputol. So, in short po, malaki po talaga yung effect nito sa environment natin. Sabi nga po nila, if you kill the environment, you kill everything. Totoo naman po, maganda po talaga yung epekto ng Paxilica pagdating po sa economy natin. Kasi magbibigay po ito ng maraming trabaho. Pero ang tanong po, ready ba talaga tayo sa Paxilica? Ready po ba tayo sa magiging epekto nito sa ating kalikasan? And paano po yung mga pamilyang apektado po sa pagpapatayo po ng Paxilica? So, yun lang po, ma'am. Very good, Iha. Very informative. Dapat aware tayo about sa Paxilica kasi napapanahon yan ngayon. And Iha, totoo yung sinabi mo, when you kill the environment, you kill everything. Maganda ang Paxilica. Very promising. Magbibigay ng maraming trabaho sa mga Pilipino.
and gaganda yung ekonomiya natin. Sino bang ayaw nun? Pero anong kapalit? Ano yung magiging epekto nito sa ating kalikasan? Ano yung magiging epekto nito sa ating mga Pilipino? Lalong-lalo na sa mga taong nakatira malapit kung saan itatayo yung Pax Silica. Kayo mga nanonood, anong say nyo about sa Pax Silica? Okay, proceed tayo. Next! Sino kaya next? Sana hindi ako tawagin. Sana hindi ako. Maganda yung mga nauna ha. So sa mga susunod, ine-expect ko maganda rin yung sa inyo. Okay. Next, I see. Sino kaya yung mabubunot sa ating mahiwagang index card? Sana hindi ako tawagin. Sana hindi ako. Siguraduhin nyo lang kapag tinawag ko kayo, may masasabi kayo. Kasi kung wala, good luck sa grades nyo. Okay. Mona, may balita ka? Yes po, ma'am. Okay. Ibalita mo na sa buong class. Yung balita ko po, ma'am, is hindi po siya napag-uusapan sa TV, pero po, nababasa ko po siya sa mga post ng mga concerned citizen po. About po siya sa mga irresponsableng dog pound. Ito po yung mga dog pound na nananakit po ng mga asong hinuhuli nila. Ito yung mga dog pound na ginugutom po yung mga aso. Ito po yung mga dog pound na huli ng huli tapos pinagsisiksikan po nila yung mga asong nahuli nila sa masikip na kulungan. Hindi ko naman po nilalat yung mga dog pound kasi may maayos naman po. Pero as animal lover po, hindi ko po talaga nakikita yung dog pound as permanent solution para makontrol yung pagdami ng mga stray animals. Mas better po talaga is yung libreng kapon at pag-organize na maayos na adoption center sa bawat barangay. Sana yun na lang po yung pondohan ng mga LGU po natin sa bansa. Kasi hindi naman po dapat yung mga inosenteng aso or pusa ang pinaparusahan. Dapat po ang parusahan yung mga irresponsableng dog and cat owner. And syempre kapag nakapon po natin yung mga stray at napa-adopt po sila ng maayos, mababawasan din po yung pagkalat po ng rabies. Kaya gusto ko po talaga magkaroon po ng libreng kapon at maayos na adoption center sa bawat barangay po. Yun lang po, ma'am. Very good, Iha. Very informative din yung balitang sinabi mo. Totoo din naman talaga, may mga dog pound din talaga na questionable. Yung mga dog pound na ginugutom yung mga aso, yung mga aso pinagsisiksikan sa masisikip na kulungan. May mga nababasa ko online na ganong cases. And sana, ma-actionan siya ng mga LGU natin. Kasi nakakalungkot, may mga asong dumadanas ng ganong sitwasyon. Kawawa naman po sila. Nakakatuwa naman kayo kasi nga, very informative yung balitang binigay nyo about sa flood control. Totoo. Never forget, hindi dapat kalimutan ng issue sa flood control, hindi dahil may bagong issue tayong nababasa ngayon. About naman sa Pax Silica, maraming katanungan. Ready na ba tayo dito? Sapat ba yung water and power supply na meron tayo? Hindi ba nito maapektuhan yung pagtaas ng bills natin? And saan mapupunta yung mga taong apektado sa Pax Silica? About sa dog pound, tandaan natin, hindi pinili ng mga stray animals yung buhay na meron sila. Walang bahay, walang nagpapakain sa kanila, walang pamilya. Kaya class, kung may makikita kayong stray animals sa labas, huwag nyo silang sasaktan. And kung may makikita kayong mananakit sa mga stray animals, sampalin nyo. Hindi, charot lang. I-report nyo sa authority. Okay? I think sapat na yung balitang narinig natin today. Parang na-refresh na talaga yung utak natin about sa nangyayari sa bansa natin. I think, pwede na tayo mag-proceed sa lesson natin for today. Yes, hindi ako tinawag. So, reporting tayo ngayon. Okay, first reporter natin, Reporting? May reporting. Hala, hindi ako nakagawa. Jonah. Ma'am, hindi po ako nakagawa kasi ng report. Anong hindi mo nagawa? Last week ko pa yan inassign sa'yo. Ano po kasi, ma'am,